Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Sa pagkapanalo ng Boston Celtics ay pinapatunayan na nga ni Jason Tatum na isa na siyang superstar na mahahalin tulad kina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant at iba pang superstars na nanalo ng kampyonato sa kanyang team, ngunit hindi nga lang siya ang napiling MVP kundi si Jaylen Brown. Na ngayon nga sa pagkapanalo ng Boston ng championship ngayong 2024 ay nabash pa ng mga fans si Magic Johnson. Ito ay matapos niyang sabihin ang post na ito sa social media na, "I hate that the Celtics officially have more championships than us now." Na ang ibig sabihin nga neto mga idol ay nasusuklam siya sa pagkapanalo ng Boston dahil magiging lamang na ito ng isang kampyonato sa Lakers. Naayon din sa mga Lakers fans, dapat daw ay si Jason Tatum ang pinili niyang ma-draft sa Lakers noong 2017 at hindi si Lonzo Ball, na kahit nga si Kobe Bryant noon ay sinabihan na rin ang Lakers management na kunin si Tatum dahil sa nakaka-impress netong ipinapakitang laro, sa edad kasi na 13 years old kung saan ay nagpapatrain ito kay Kobe noon, at alam din Kobe na malayo ang mararating noon ng batang Jason Tatum. At sa isang interview ay sinabi din naman ni Tatum na tanging Lakers lang talaga ang team na gusto niyang mapuntahan dahil idol niya si Kobe. So bago dumating ang NBA draft noong 2017 ay expected na rin talaga ni Jason Tatum na pipiliin siya ng Lakers para sa second round pick, pero bigla na lang din nag-iba in last minute ang Lakers at nag-decide sila na piliin si Lonzo Ball sa number 2 pick at naging number 3 pick naman si Tatum na pinili din ng Boston Celtics. Naayon sa paliwanag ni Magic Johnson noon na dating general manager pa ng Lakers ay mas gusto talaga nila si Lonzo Ball kumpara kay Jason Tatum na hindi naman daw nakapag-workout sa team, na parang ibig sabihin ay second option lang talaga siya kung magkakaroon ng trade ang Lakers. At ayon din sa sinabi noon ni Stephen Smith ay paano kung naglalaro si Jason Tatum sa Lakers ngayon kasama sina LeBron James at Anthony Davis, ay baka sobrang lakas talaga ng combination ng tatlong player na ito. Na kung ikukumpara sa naging laruan noon ni Lonzo Ball sa Lakers ay malayong malayo ito kay Jason Tatum pagdating sa star status neto sa NBA. At dagdag pa nga ni Stephen A. Smith ay talagang mapapaisip ka talaga kung bakit hindi ito napansin ng Lakers noon, na ganito ang magiging laruan ni Tatum na isang draft position lang na sumunod sa nakuha nilang si Lonzo Ball na wala na rin ngayon sa team. At hindi rin naman talaga siguro natin masisisi ang ibang fans na hindi talaga ganon kagaling magbuo ng isang team ang management ng Lakers. Ngunit hindi rin malayo na maisama pa rin si Tatum sa trade kung sakaling siya ang pinili ng Lakers noon, katulad ng nangyari kay Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram at ilang draft picks kapalit ni Anthony Davis, dahil kailangan din naman talaga nila noon ng isang superstar na makakatulong kay LeBron.